Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino. Kamusta ang ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at alinmang sulok ng mundo? Kung bago po kayo dito sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, like at saka subscribe. At kung gusto po ninyo mag-join sa ating community, hindi ko kayo pinipilit, pero salamat kapag kayo po ay mag-join. I-click nyo lang po doon ang join at mamili kayo kung ano po ang inyong makaya. And syempre, don't forget to click the notification bell para ma-notify kayo at ma-update kayo bawat upload at live stream ko. Okay. So ngayong hapon, ang pag-usapan po natin ang tungkol po sa bagong campaign ads ni Aimee. Alam naman natin, nagarapalan ang panggagamit ni Aimee ngayon sapagkat hulog siya sa mga survey. Kaya kapit na lang sa patalim ang kandidatura ni Aimee. Kung baga, suicide. Oo, kaya hindi ko na nakikita yung cost ni Aimee na tutulong siya sa sambayanang Pilipino, kundi ang kanyang ginagawa ay para iangat ang mga kriminal na mga leader ng ating bansa at saka syempre yung mga dating namuno sa ating bansa. So, hindi po tumutok sa aking puso at isipan yung tungkol po sa kampanya ni Aimee na labanan daw niya po ang mga lulong. Actually, yung ganyang klaseng style ng political campaign, wala na yan. Flowery na lang yan eh. Kasi kung matino ka na pagkamambabatas at talagang gusto mo sawatain ang mga lulong sa kapangyarihan, mag-mention ka ng pangalan. Dapat hindi ka natatakot. Ordinaryong tao nga, hindi ka natatakot eh. Kaya ito mga kamunting tinig, ang isa sa mga tinitingnan natin dito, isa sa mga inaabangan natin ay dapat sabihin ni Aimee kung sino yung mga lulong sa kapangyarihan. Sino yung mga lulong dyan sa Malacanang. Kasi pag lulong-lulong ka at gumagamit ka lang ng mga figure ng mga buaya, wala pa rin yan. Wala pa rin kwenta yan. Dapat, filean mo ng kaso, banggitin mo para ang taong bayan magiging aware kung sino yung mga buaya, kung sino yung mga lulong, no? Kung sino yung kurap. Dapat ganun ang gagawin mo. Hindi na nasa inyo lahat ang kapangyarihan eh. Kayo yung may alam kung sino yung sa tingin ninyo mga lulong sa Malacanang. Pagkatapos, bigyan nyo kami ng mga political ads na mga katulad niyan. Naku, Diyos ko, Santissima Trinidad, Aimee naman. Maya ka naman sa sarili mo. Matagal ka nang nagiging mambabatas ng Republika ng Pilipinas. Pagkatapos, puro panggagamit, puro katarantaduhan, puro kawalang kwentahan. Galit kayo kay lulong, ulupong, o whatever, lason. Sino ngayon yung lason? Sino ngayon yung oportunista? Matanong ko kayo, sino ang lulong sa kapangyarihan? Sino ngayon ang lulong sa korupsyon? Kasi kung ikaw ay gumagawa ka ng advertisement, dapat itudo mo na. Kasi ikaw yung may alam eh. Ginagago mo yung taong bayan eh. Hindi kami nasasabugan sa mga ganyang klase, mga campaign ads. Wala yan. Yung numero mo, hindi na yan papatok sa taong bayan. Wala ka ng appeal sa mga Duterte supporter, wala ka ng appeal sa mga matitino na mga Pilipino. No? Nakalimutan na nga namin na may kapatid si PBBM na Aimee eh. Kaya hindi po nakakapagtaka kung pagdudahan namin ang ganitong klaseng mga black propaganda, yung mga ganito. Kasi gusto ko lang talaga malaman wait lang. Dito kasi sa patalastas niya, okay, sino yung linta? Sige nga. Dapat, kapag ayaw mo sa lulong, halimbawa, linta, sino ngayon yung linta? Sino ngayon yung ulupong? Sino ngayon yung mga lason? Sino yung oportunistang nasa gobyerno? Banggitin mo. Kasi, kung gagawa ka lang ng political ads, pagkatapos taong bayan pa ang pag-isipin mo kung sino, ay walang kwenta yun. Lumalabas na kayo po ang mga oportunista. Ano ang interes mo? Bakit ipinagtatanggol mo ang mga Duterte? Sige nga, Aimee, ano ang interes mo? Bakit hindi ka makapamove on sa paghuli kay Digong ng Interpol? Ano ang interes mo kung bakit lahat ng mga opisyal ng gobyerno kakasuhan mo? They are just simply performing din job. Mas malala pag hindi nila iano yung kanilang trabaho. No? Hindi nila gampanan ang kanilang trabaho. Dapat kasi mag-Philippine National Police Chief ka muna. 'Di ba? Mag-Department of Justice ka.
Mag-CIDD chief ka para malaman mo. Ang problema sa iyo, Aimee, bukod sa manggagamit ka, bobo ka pa. Dahil po sa panggagamit mo at kabubuhan mo, ginagawa mong uto-uto ang mga naniniwala sa iyo at mga naniniwala sa mga Duterte. Hindi namin ipagpalit ang gobyerno ni PBBM sa iyo. Kahit kapatid mo ang pangpresidente. Oh, may naitulong ka ba? Anong naitulong mo sa kapatid mo? Anong naitulong mo sa gobyerno? Tapos sasabihin mo, galit ka sa lulong. Napapaligiran ka nga ng buaya ngayon eh. Tingnan mo si Sara Duterte. Hindi ka nga nag-imbestiga about sa confidential funds kung paano ginasto. Tangina, kalaki-laki ng pondo, ginbayad lang sa warehouse. Binayad sa mga peke ng mga tao. Hindi registered ng Philippine Statistics Agency. Anong klaseng utak mayroon ka, Aimee? Galit ka sa mga linta? So, galit ka sa mga ulupong? Galit ka sa mga lason, galit ka sa mga oportunistang nasa gobyerno, magbanggit ka ng pangalan. Hindi lahat ng government officials, damay yan. Magbanggit ka, total, matapang ka, di ba? We challenge you. Name it and file a case. Kung oportunista man yan sila, kung corrupt man yan sila, kung mga lason man yan sila, ay ano kayo, nang gugulo. Kung makapagsalita kayo ng linta, ng lason, ng ulupong, bakit hindi kayo makapagbigay ng pangalan? Kung may personal ka na bendeta sa kapatid mo, sa asawa ng kapatid mo, o sa speaker man, o kung sino man malapit sa kapatid mo, bakit hindi mo banggitin? Bakit inahayaan mo kami na maghula sa mga ganyang klaseng kagagahan? Matagal na kayo nag-iikot. Sumasampa kayo sa national, international, local stage. Pag mangampanya kayo. Bigyan nyo ng idea yung tao kung sino yung sinasabi ninyo para magiging aware. Pero wala kayong ginawa. Dahil pinapaano nyo lang, pinapaintice nyo lang ang taong bayan. Yang political ads mo, Aimee, ikaw ang lumulabas na oportunista at ikaw ang lumalabas na rebelde sa gobyerno ng kapatid mo. Ikaw ang lumalabas na atat na kasuhan ang mga opisyal ng gobyerno na nagpatupad ng pagkaaresto kay Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, ano ang mabinipisyo ng taong bayan sa ginagawa mo? Pag maligtas mo si Rodrigo Duterte, aangat ang ekonomiya ng Pilipinas? Pag mapabalik mo si Rodrigo Duterte, aangat ang ekonomiya ng Pilipinas? Hindi mo ba alam na lumalaban ka para sa mga Duterte? Kinakalaban mo ang sambayan ng Pilipino, tapos sa sambayan ng Pilipino ka mang-uto at manggamit? Huwag ganun, Aimee. Nirespeto ka ng taong bayan. Binigay namin sa iyo ang aming pagmamahal, pagtitiwala at suporta dahil isa kang Marcos at isa kang kapatid ng ating mahal na presidente. Sa lahat ng mga kapatid ng mahal na presidente, ikaw ang pinakawalang kwenta. Ikaw ang utak linta dyan po sa anay ng lipunan. Dyan po sa mga may utak talangka. Kung may ulupong, i-describe nyo sarili nyo kay nasa gobyerno ka man. Ano? I-exempted mo yung sarili mo? Wow naman. Self-serving naman yung political ads mo. Gaano ka hindi linta? Gaano ka hindi ulupong? Gaano ka hindi lason? Gaano ka hindi oportunista na nasa gobyerno? So, ibig sabihin, mag-isip kami na magaling ka, matalino ka, may puso ka sa sambayan ng Pilipino dahil ipinapaliwanag mo sa political ads mo na galit ka sa mga ulupong na nandyan sa gobyerno. Ngayon, magbanggit ka kung sino yung ulupong. Labanan mo yung kapatid mo, hindi sa patraiduran. Harapin mo ang gobyerno kung gusto mo. Labanan mo, i-mention mo kung kahit na sino yang, i-mention mo. Total, andyan ka naman. Ginamit mo naman ang kapangyarihan mo bilang senador sa napakawalang kwentang hearing. In the aid of legislation, pagkatapos ikaw ang mag-file ng kaso at magrekomenda, hindi pa natapos ang committee report mo, anong klaseng kagagahan yan, Aimee? Akala mo mananalo ka na. Akala mo mamahalin ka na ng taong bayan. Akala mo suportahan ka na ng mga Duterte. Hindi. Walang naniniwala sa'yo. Sayang ang pagiging Marcos mo. Okay? Akala namin Aimee solusyon. Yun pala, Aimee rebuildi pala ang nangyari. Kasi nagre-rebuildi ka sa gobyerno na walang dahilan eh.
Pinapamukha mo na ang mga tao sa gobyerno ay mga oportunista. Ikaw, hindi ka oportunista? Anong mapapala mo dyan? You are trying to condition the mind of the Filipino people to think that there are opportunistic person in the government. Pero nasa gobyerno ka, baka makalimutan mo. Dapat kung ikaw ay nasa gobyerno, wag mo lang gamitin yung ganyang klase mga paek-ek mo sa election period. Dapat noon pa, ginamit mo na. Kailan ka nakakaalam na may oportunista sa gobyerno? Ngayon lang eleksyon? Kaya nga sa limpapaw, mapag-imbot, hindi ka seryoso, hindi ka totoo sa mga pinagsasabi mo. Kaya kahit na anumang pasabog, kahit anumang mga ehemplo na mga lulong-lulong, lulong sa droga? Magbanggit ka. Total, kinalaban mo naman ang kapatid mo. Magbanggit ka. Sino ang lulong sa droga? Sino ang lulong sa kapangyarihan? Sino bang gustong mang-agaw? Di mo ba naintindihan yan? Naging senador ka, naging buba ka? Tama. Ang tanong ko dito, Aimee, ano ang mapala mo sa ginagawa mo? Ito ay para lang sa iyong kabutihan. Wala kang pakialam kung mag-away-away ang sambayanang Pilipino dahil sa mga political ads ninyong mga mapangguyo, mapanlinlang. Political ads ng isang kandidatong oportunista at manggagamit. Kasi kung hindi ka manggagamit, hindi ka magpa-endorse kay Sara. Hindi ka rin magpapa-endorse sa alyansa. Dapat independent ka. Pero ang explanation mo ng independent, kumikiling ka sa mga Duterte, nilalabanan mo ang alyansa. Nilalabanan mo ang gobyerno ng iyong kapatid. Independent ba yon? Ngayon lang ako nakakita ng independent na nakasalalay ang kandidatura sa endorso ng isang kalaban sa politika ng kapatid mo. So ngayon lang ako nakakita ng ganyang klaseng style. So sino ngayon ang oportunista? Baka ikaw, Aimee, ay isang lulong din sa katangahan at sa kabubuhan. Hinahayaan mong paikutin ka ng mga tao na nandyan nakapaligid sa iyo. Naintindihan mo? Lulong sa droga, magbanggit ka kung sino. Kaya hindi natin hayaan na may drug addict sa gobyerno. Kaya lang, wala kang masabi sa mga issue ng droga sa pamilya na sinusuportahan mo, na ipinagpalit mo sa kapatid mo. Pamilya na gustong wasakin. Galit ka sa krimen. So anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang sa opisina mo. Galit ka sa korupsyon. May napakulong ka na bang korap? Smarsip. Aimee naman, wag mong gaguhin yung tao. Galit ka sa korupsyon, wala ka namang naipakulong na korap. May naroon ba? Panahon, during that time, naalala ko, kinasuhan ka ni Pariñas. Kapatid mo ang tumulong sa'yo. Tandaan mo na nasangkot pangalan mo sa korupsyon. Pinagtanggol ka pa ng mga loyalista. Hindi ganun ang Marcos, hindi ganun si Aimee. Yun pala, baka tama nga siguro. No? Kaya mga kamunting tinig at mga Duterte supporter, singilin nyo si Aimee kung sino yung lulong na droga sa gobyerno. Singilin nyo si Aimee kung sino yung linta, kung sino yung lason, kung sino yung korap, kung sino yung oportunista na nasa gobyerno. Kasi pag yung political ads, puro lang galit sa mga lulong, ganito, ganyan, at walang nabanggit na pangalan, ibig sabihin, kaek-ekan lang po yan. Drama effect lang. Kahit gumamit pa kayo ng uwak, ng agila, ng buaya, ng dinosaur, ng dragon, ng centipedes, ng alitap-tap, ng butterfly, gumamit pa kayo ng mga ibon, manok, pato, kung ano pa mga ipis, ano pa mga insekto, grasshopper, tungaw, wala pong maniniwala sa inyo. Kung ganon ang inyong plataforma na hinahayaan nyo yung taong bayan na manghula. Nakakatulong ka kung ganon? Naku, sabi nga ng iba, may pasabog si Aimee. Naku, Diyos ko, nung pinanood ko ang kanyang political ads, naku, wala palang kwenta. Okay? So yan ay malinaw na panluloko sa taong bayan. Dahil sinasabi lang ni Aimee Marcos, galit siya sa mga ganito, galit siya sa lulong. Lulong sa krimen, lulong di umano sa droga, pero wala lang man mabanggit ang Aimee ninyo na mga tao. So ibig sabihin, that is what we call not for the sake of the Filipino people. Para lang na maloko nila ulit kayo,
para manalo sila. Pero sisiguraduhin namin na ipaliwanag namin sa taong bayan na ganito mga political ads ay panlilinlang lamang. Wala nga mabanggit na mga pangalan ng mga kurap na nasa gobyerno. Tandaan po ninyo, si Amy Marcos na nagsasalita yan ay nasa gobyerno yan. Ha? The moment na nagsuporta ka sa mga Duterte, Amy, tandaan mo, sinusumpa ka ng taong bayan na nagmamahal sa tunay na gobyerno sa pamumuno ng kapatid mo. Dahil ang pamilya na sinusuportahan mo, walang maibigay na pakinabang sa sambayanang Pilipino, kundi nagiging dahilan kung bakit nagkakawatak-watak, nagtanim ng galit, ng inggit, ng inis, ng selos ang bawat isa. Dahil po yun sa style ng pamumuno ng Rodrigo Duterte ninyong demonyo. Kaya ikaw, Amy, kawawa ka. Sayang lang ang tiwala ng taong bayan sa'yo dahil ang mandato mo bilang senador, ginamit mo para proteksyonan ang pamilyang mga utak, saltik at talangka, samantalang ang pamilya mo, ginagago mo, ginagawa mong tanga. So yan lamang. Kaya yung political ads ni Amy, nagalit daw siya sa mga lulong sa gobyerno, nako, wag niyong paniwalaan yan. Yan ay kalokohan. Yan ay malinaw na talagang gusto ni Amy, impluwensyahan kayo, wala naman siyang maipangako o wala naman siyang mai-expose na mga tao. Dahil salimpapaw ang mga ganyang klaseng mga political ads. Okay? So maraming salamat. Ito pong muli ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Pilipino nagsasabing, tayo po ang mga bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. At sana wag niyong kalimutan mag-share, like at saka subscribe. And don't forget to join or click the notification bell para lagi kayong updated the moment na magla-live po ako at mag-upload ng mga video na may kinalaman po sa isyong politika at pagpapaliwanag upang tayo po ay hindi mamuhay sa dilim na maimpluwensya ng kasamaan at kadiliman. So again, wag tayong maniwala sa mga propeta ng kasamaan at kadiliman. Ibasura si Amy, wag bigyan ng pagkakataon na makabalik sa Senado dahil walang pakinabang ang sambayanang Pilipino sa ganyang katulad na mga politiko. Ha? So salamat and sana'y nagustuhan po ninyo ang ating content at nawa po ay patuloy ninyo na suportahan itong ating Munting Tinig channel. God bless and adios.